Ayon kay Klein ay isang maliit na misyon lamang ang pinagawa sa kanya ng kanilang pinuno. Sinabi ni Vince na mayroon na silang perpektong oras, natapos na din ang pag-uusap at pagpapahayag nila ng impormasyon tungkol sa Pledge of Defiance. Sinabi din ng kanang kamay niya na bukas na din ang pinakaaantay nilang Blood Gate. Saad pa niya na kasama sa planong tumigil at magtipon muna sa Repelia City bago dumiretso sa Tolaria. Ayon sa kanya makakarating sila doon sa loob lang ng kalahating araw. Matapos malaman ni Vince na sinakop ng di kilalang vampira ang Brokoslak clan, puno ng pananabik niyang saad na nais niyang makilala ang vampirang iyon. Inutos niya sa mga tauhan na maghanda ang mga ito dahil thought-anggo na sila sa Tolaria. Sa kabilang banda hindi na naiwasang magreklamo ni Victoria sa walang tigil niyang pagsunod sa galaw ng Pledge of Defiance. Sabayan pa ng paghahanap sa mga vampirang nagtakda sa buhay ni Hubert. Nilibot na ng kapangyarihan niya ang buong kontinente ngunit wala siyang makita na kahit anong bakas ng mga ito. Sa kasalukuyan ng Repelia City naman ang kanyang susuriin, nang bigla siyang matigilan sa nakita niyang kakaibang lagusan. Nakita niyang lumabas mula rito ang mga vampira na hinahanap niya, napangiti naman si Olivia dahil sa wakas natapos na ang kanyang paghahanap. Kaagad siyang nagmadali upang ipaalam ang mga nakita sa kanyang Immortal King. Matapos malaman ng mga impormasyon na pagtanto ni Hans na ang ginawang pag-atake kay Hubert ay upang mahati ang kanilang sandatahan, nang sa ganun ay maging madali ang gagawin nilang pagsakop sa Brokoslak clan. May tatlong major vampire clan, ang dalawa dito ay ang Obaipu sa east at ang pinakamalakas sa lahat na Yap Persia sa Central Region. Sa pagkakataong iyon tama ang hinala ni Olivia at sa oras na yun hindi sapat ang lakas ng Brokoslak clan laban sa Yap Persia kaya't kinakailangan niyang magpadala ng tulong. Sa kabilang banda nasira ang katahimikan ni Mallow nang biglang pumasok si Bricky. Agad bumati ang lalaki ngunit kapansin-pansin ang pagiging aligaga nito. Tanong ni Mallow kung may problema ba si Bricky, walang paligoy naman itong sumang-ayon sa kainutos na maghanda si Mallow sa isang labanan. Nabigla naman ang lalaki sa nadinig at humingi ng karagdagang impormasyon, ngunit saad ng babae na wala pang nagaganap sa ngayon gayunpaman ay kailangan nilang maghanda. Magtatanong pa sana si Mallow nang magalit si Bricky sa kapasiga na inutos sa kanyang kumilos na lang at wag nang magtanong pa. Hindi na nagawang makaimik ni Mallow ngunit sa isip-isip ay hindi pa din naniniwala sa biglaang paghahanda para sa digmaan. Gayunpaman hindi naman nagkakamali ang pakiramdam ng isang sacred blood. At dahil wala si Heinz wala siyang magagawa kundi pagtibayin ang depensa ng kanilang clan. Yumuko nagpuwersa ng Yap Persia na may 4 na true blood at 44 pure bloods. Ang mga ito ang pinaka-mahuhusay nilang kasamahan kaya't sigurado na ang pagbagsak ng Brokoslak clan. Nakangising sinabi naman ni Vince na magtungo na sila sa Tolaria bago pa makaramdam ang mga ito. Ngunit bigla siyang natigilan matapos maramdaman na may kakaiba sa paligid. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na maliliit na vampira lang ang kanilang kakaharapin at walang sacred blood sa mga ito. Bumaba sa lupa si Vist kasabay ang pagsasawalang bahala sa kanyang pakiramdam. Nakangisi pa niyang saad na lilipulin nila ang Brokoslak clan bago mag-umaga. Walang kaalam-alam ang mga bastardong vampira na pinaninod ni Hans ang bawat galaw nila. Alam ni Hans na hindi magiging madali na pigilan ang pinakamalakas na vampire clan, lalo pa at hindi pa tapos ang pag-cooldown ni Heinz kaya't hindi pa ito magawang masumon. Magiging kaina-hinala naman kung siya ang makikipaglaban sa mga ito, samantalang hindi maaaring madungisan ang holy ground ni Heinrich. Dahil doon tanging ang mersenaryong nahihigant na lang sa pagkawala ni Hubert ang perpekto sa misyon, utos pa ni Hans na bilisan ni Harley at pumunta na doon. Agad namang naalarma ang mga bantay sa pagdating ni Harley, inakala nilang isa siyang ogre, dahil ayon sa kanila walang tao ang ganoon kalaki. Galit namang pinakita ni Harley ang identification paper na mula sa kanyang order upang patunayan na hindi siya ogre, gayunpaman sa kabila ng paliwanag niya hindi pa din naniniwala ang dalawa. Sa kabilang banda nang malapit na ang Yap Persia sa Brokoslak, natigilan si Vist sa kapabulong na sinabing mas lalong nagiging interesante ang laban. Hindi nga nagkamali ang kanyang pakiramdam dahil muling nagbalik buhay ang patay na vampirang si Brokoslak. Nakaramdam ng takot ang kanyang kanang kamay ng mad-inag na naroon si Brokoslak, napalingon naman dito si Vist at nagtanong kung anong kinakatakot nito gayong naroon naman siya. Katwiran naman ng lalaki na inaalala niyang maging malala ang pinsala na mata mo nila,
ngunit inis siyang sinaway ni Vist at inutos na magpatuloy. Paalala pa ni Vist na huwag kakalimutan ng mga tauhan niya na ang Yap Persia ay walang kapantay at nakatataas sa lahat. Balot ng barrier ang buong Tularia Brokoslak Fortress na ikinatuwa naman ni Bricky. Bukod dito bilang paghahanda pinatawag din ni Malo ang kanilang mga combat forces ngunit alam niyang hindi pa ito sisipat. Uminat naman kasabay ng pagtayo si Bricky sa kasinabing hindi na makakatulong ang paparating na combat forces, dahil nasa labas na ng kanilang pintuan ang hindi imbitadong bisita. Nanatiling kalmado ang babae bagaman alam niyang ilang segundo na lang ay tuluyan ng makakaharap ang mga kalaban. Hindi pa man nakakapagsalita si Malo ay biglang naglitawan ang mga bampira sa kanilang harapan. Sarkastikong bungad ni Vist na inakala niyang namatay na sa kaparangan si Brokoslak, hindi niya inaasahan na patuloy itong kumakapit sa kanyang buhay. Tanong naman ni Bricky kung bakit bastos pa din ang lalaki sa kasalukuyan, saka ininsulto na ganoon ba talaga ang paraan ng mga Yap Persia. Saad naman ni Vist na siya mismo ang maghahatid kay Bricky patungo sa kamatayan. Tahimik naman sa likuran si Malo ngunit sa isip-isip ay hindi maganda ang nangyayari. Alam ni Malo na bagaman kayang labanan ni Bricky si Vist malaki pa din ang lamang nito sa kanila dahil sa 4 pang True Blood na kasama nito. Gayunpaman may isang bagay pa siyang maaaring magawa kaya't sinimulan niyang palabasan ang dugo sa kamay, at ginamit ito upang makalikha ng matibay na blood barrier. Sinabi ni Malo na dahil sa pagsalakay ng mga hanggal huwag umasa ang mga ito na makakaalis ng hindi napipinsola. Kasunod nito ginamit niya ang kapangyarihan upang i-summon si Pridia. Paglabas ng babae nakangiti nitong binati ang hindi imbitadong mga bisita. Dahil sa barrier tanging si Pridia lang ang nagawang i-summon ni Malo, kaya't utos niya dito na gawin nito ang makakaya upang protektahan ang Brokoslak. Tahimik na umatake naman si Vist saad pa niya na walang silbi ang ginawang barrier ni Malo. Plano niyang ang lalaki mismo ang patayin nang sa ganun ay tuluyang maglaho ang barrier. Malakas na pagsabog ang nang ibabaw kasunod ang matinding alikabok, hindi naman nagawa mapalapag ni Vist ang atake kay Malo nang salagin ito ni Bricky gamit lang ang kamay. Nakangising umatras si Vist sa kasinabing ang sagabal muna ang kailangan niyang alisin. Nagunat naman ng kamao si Bricky saka saad na mukhang kailangan ni Vist na mabugbog. Nagsalubungan ang mga bampira sa gitna kasabay ng bili ni Malo na parusahan nila ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Sigaw naman ni Theodore na durugan ng Yap Persia ang mga hanggal na Brokoslak at ilagay sila sa kanilang lugar. Si Pridia at Theodore ang naglaban sa gitna. Bigla namang may higandeng kuko ang tumusok at pilit na sumisira sa barrier upang makapasok. Napalingon silang lahat sa kinaroroonan ng nilalang at nakita nilang nasira nito ang blood barrier gamit lang ang kamay. Agad nakilala ni Harley ang blandeng vampira na umatake kay Hubert, nakangisi niyang binati si Cleon Hall at ang nagulat sa halimaw na nasa harap nila. Napaisip naman si Theodore kung sino ang mersenaryong nasa harap nila. Galit niyang nilingon si Klein sa kasinabo ng lalaki sa iniwan niyang kalat, ngunit katwiran ni Klein na nilinis niya ang lahat at walang iniwang anumang bakas. Habang nasa ibang bagay ang pansin ni Theodore nagkaroon ng pagkakataon si Pridia at umatake mula sa likuran. Muli silang naglaban at hindi na siya binigyan ni Pridia ng pagkakataon na makaalis. Utos ni Theodore kay Klein na i-summon nito ang iba pang mga high bloods dahil kailangan niyang harapin ang babae. Nang mad-inag ito ni Harley mas lalong nagningning ang mga mata niya, ayon sa kanya ay mas mainam ang mga high bloods upang subukan ang kanyang kakayahan. Pinagsama ni Harley ang Bio Aura at Madness kasabay ang pinagsamang Dragon Scales at Engraving, kitang-kita ang nag-umapaw niyang kapangyarihan at ang pagbabago ng kanyang anyo. Natakot ang mga vampira nang makita ang anyo ni Harley tanong pa nila kung anong klase siyang halimaw. Sigaw ni Harley na pagsisisihan ng mga bastardong vampira ang pagdampi nila kay Hubert. Inisa-isa ni Harley ang vampirang humaharang sa kanya, walang awa niya itong pinagpapatay gamit lang ang kanyang kamay. Nakita namang lahat ito ni Bricky kaya't pang-iinsulto niya kay Vist na nauubos na ng kahanga-hanggang binata. Tanong ni Vist kung sino ang halimaw na dinala doon ni Bricky ngunit saad ng babae na wala na siyang pakialam pa doon, samantalang ang totoo ay hindi din niya kilala ang pagkatao ni Harley at paano siya napunta doon. Kumpiyansa naman si Vist na hindi magtatagal ang kanilang labanan dahil ani ay malalakas ang kanyang mga kakampi. Nakatayo lang ang dalawa at magkaharap ngunit namamangha si Malo dahil ngayon lang niya nakita ang pinakasikat na labanan sa pagitan ng dalawang Sacred Blood.
Hindi man gumagalaw ang dalawa ngunit mahigpit ang kanilang labanan sa isip. Napangisi naman si Vist sa katinawag matalunan si Bricky habang matalim ang titig nila sa isa't isa. Kasunod nun nalaglag ang isang braso ni Bricky dahil sa kanilang mahigpit na laban. Nanatili namang kalmado ang babae sa kabila ng pinsala, sa isip-isip pa niya na baliwala sa kanya ang lalaki sakaling noon pa niya ito nakaharap sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda walang tigil din ang pakikipaglaban ni Harley sa mga vampira, habang pinagmamasdan ito ni Bricky na sisiyahan siya sa ginagawang tulong ng Avatar. Nagbigay naman ng warning ang Heart of Mad Dragon kay Harley na nanganganib ang sacred blood ng Brokozlak. Alam ng Avatar na hindi na niya maiintay pa si Heinz kaya't siya na ang gagawa ng paraan. Sabay-sabay niyang inactivate ang Mutilation, Calco-style Combat Engraving, Bio-Aura at Gem-Eye Corsion. Nag-apoy ang buo niyang katawan kasabay ang malakas niyang sigaw, habang nakukumpleto ang kanyang transformasyon ay mas lalong nararamdaman ng nasa paligid niya ang nag-umapa niyang lakas. Naging nakapangilabot na halimaw si Harley na may sungay at kaliskis ng dragon habang binti naman ng Minotaur. Umuusok pa ang ilong niya sa galit sa mga nanakit kay Hubert.